Hindi na ako nakapagsalita pa at nagsimula na akong kumain. Hindi ko muna pinansin si Marcos kasi gutom na talaga ako at takam na takam ako sa mga pagkain na binili naming dalawa. Wala na nga akong naging pakialam kung anong oras na ngayon dahil nakapokus lang ang atensyon ko sa pagkain na nakahain sa harapan ko. Nadine, dahan-dahan lang, sabi ni Marcos sa akin at inabutan ako ng inumin. Gutom lang talaga ako. Sabi ko sa kanya nang maubos ko ang binili namin sa fast food. At isinunod ko namang kainin ang balot. Habang kumakain ako ng balot ay tumitingin ako kay Marcos dahil mais lang ang kinakain niya ngayon. Try this, wika sa akin at inabot ang pangalawang balot na hawak ko. No, sabi niya sa akin at umiling. Hindi ka kumakain ito? Tanong ko sa kanya. Tumango naman siya sa akin at may nabuong ideya sa isip ko dahil doon ayokong pagtripan si Marcos pero hindi ko mapigilan ang sarili kong hindi siya pagtripan ngayon. Please try to eat this, Marcos, for me, sabi ko sa kanya. Nadine, I can do anything for you but I really can't eat that, sabi niya sa akin. Tumamlay naman ang mukha ko dahil sa sinabi niya. Okay, sabi ko at inilayo na kay Marcos ang balot na hawak ko. Lumayo na rin ako sa kanya kung ayaw niyang kainin, idiwag. Biglang nagbago ang mood ko dahil sa nangyari at dapat ay iinisin ko lang siya pero mukhang ako lang ang nainis kaya naman mabilis ko na lang inubos ang balot na hawak ko saka tumayo na tumiretso sa kusina para maghugas ng kamay. Umuwi ka na, sabi ko kay Marcos. Napalingon naman si Marcos sa sinabi ko sa kanya. Why? Tanong niya sa akin. Late na Marcos, kaya umuwi ka na, sabi ko sa kanya at iniligpit na ang pinagkainan namin. I can sleep her, sabi niya sa akin. Umiling naman agad ako sa sinabi niya. Ayoko siyang makita sa totoo lang dahil nainis na ako sa kanya. No, you can't. Umuwi ka na Marcos, sabi ko sa kanya. May problema ba tayo Nadine? Tanong niya sa akin. Wala, gusto ko na lang magpahinga kaya umuwi ka na Marcos. Wala kang tutulugan dito kaya umuwi ka na, sabi ko sa kanya. Nadine, tawag niya sa akin. Umuwi ka na nga, sabi ko sa kanya at bahagyan tumaas ang boses ko. Sakto naman na lumabas si Lance ng kwarto niya kaya tumingin ako sa kapatid ko. Lance, ikaw nang bahalang magsara ng pinto. Gusto ko na magpahinga dahil inaantok na ako, sabi ko kay Lance saka pumasok na sa kwarto ko. Inila ko na rin ang pinto nang walang makapasok sa kwarto ko. Napabuntong hininga na lang ako sa naging asal ko ngayon. Ang gulo ng mood ko ngayon. Humiga na lang ako at ipinikit ko na lang ang mga mata ko para matulog na. Nakatulog naman agad ako kahit na naiinis pa rin ako kay Marcos. Nagising na lang ako ng maaga na nang bumangon ako ay biglang kumalam ang sikmura ko. Gutom na naman ata ako. Lumabas na ako ng kwarto ko at paglabas ko, bigla na lang ako nakaramdam ng hindi maganda sa sikmura ko kaya dumiretso ako sa banyo para sumuka. Nasobrahan ata ako ng kain kagabi. Kung ano-ano naman kasi ang pinagkakakain ko. Nang matapos akong sumuka ay nagmumug na ako at naglilinis ng bibig. Saka lumabas ng banyo. Napasandal na lang ako sa pader nang makaramdam din ako ng hilo. Ate, okay ka lang? Tanong sa akin ni Lance. Oo, nasobrahan na yata ako ng pagkain kagabi, sabi ko sa kanya. May dumaan pala ate dito na tauhan ni Kuya Marcos at ibinigay itong bulaklak mo sa kapagkain. Mukhang nag-away ata kayo kagabi, sabi ni Lance sa akin saka inabot ang bulaklak na hawak niya at inilagay naman sa lamesa ang pagkain na ibinigay ni Marcos. Hindi kami nag-away, sabi ko sa kanya. Tumango na lang siya sa akin at pumasok na sa kwarto niya. Hindi nga ba talaga kami nag-away kagabi o inaway ko lang siya? Tinignan ko ang ibinigay na bulaklak ni Marcos at napangiti na lang ako nang mabasa ko ang letter na kasama nun. Sorry if I did something last night. I hope you forgive me because I can't stop thinking about what I did to upset you. It may be because of the balot that I didn't eat last night and I'm sorry for that. I promise to eat it when next time. Please forgive my love and see you later. I love you. Basa ko sa sulat niya.
Inilapag ko ang bulaklak sa lamesa at tiningnan ko naman ang ibinigay niyang pagkain, pero bago ko pa tuluyang mabuksan yon ay lumayo na agad ako nang hindi ko magustuhan ang amoy. Para na namang babaliktad ang sikmura ko. Kaya naman pumasok na lang ako sa kwarto ko para hindi ko na yun maaamoy pa. Pagpasok ko sa kwarto ko ay agad din ako natigilan nang may marirealize ako sa nangyayari. Napatutop na lang ako sa bibig ko at ang bilis na ng tibok ng puso ko. Mabilis akong nagbihis at umalis ng bahay para pumunta sa ospital. Kinakabahan ako pero ito lang ang paraan para malaman ko ang totoo. Hindi ko na nagawang magpaalam pa kay Lance at naumalis ako dahil nagmamadali ako. Natatakot ako sa kung anong magiging resulta ng pagpunta ko sa ospital. Nang makarating ako sa ospital ay hinanap ko agad ang OB-GYN clinic. May possibility kasi na buntis ako. Saan po ang OB-GYN clinic? Tanong ko sa guard na nakita ko. Diretso lang po kayo tapos liko kayo sa kanan, sabi niya sa akin. Kaya tumango ako at sinunod ang direksyon na sinabi niya. Habang naglalakad ako ay hindi nawawala ang kaba ko, lalo na nang makarating na ako sa klinik. Isa lang naman ang bukas na klinik na mga oras na to, kaya naman lumapit na ako sa isang nurse na nandoon. Hi po, magpapatingin po sana ako, sabi ko sa kanya. Pa-fill up na lang po ng form. Sinagutan ko ang form na ibinigay niya sa akin at nang matapos ko, ay ibinalik ko sa kanya. Tara na po sa loob. Kaya naman sumunod ako sa kanya. Dok, may pasyente po kayo, sabi niya sa doktora at tumingin naman ito sa akin. Have a seat, please, sabi nito sa akin kaya umupo ako sa upuan sa tapat niya. Good morning po. What can I do for you? Tanong niya sa akin. Hindi ko po kasi alam kung buntis ako, Dok, sabi ko sa kanya. Nagtika na ba ng pregnancy test? Tanong niya sa akin at umiling ako. Okay, ganito. Please, take this and after a few minutes, bumalik ka sa akin para malaman natin. Sabi niya sa akin at kinuha ko naman ang inabot niya. Ano nga pala ang nararamdaman mong symptoms? Tanong niya sa akin. Kanina po ay nagsusuka ako, Dok, at nitong mga nagdaang araw ay lagi po akong pagod at inaantok. May mga pagkain din po ako na gustong ikainin, sagot ko sa tanong niya. Okay, but we still need to find out if you're really pregnant. Sabi niya sa akin kaya tumango ako. Itinuro niya sa akin ang banyo kaya naman pumasok na ako doon. Huminga ako ng malalim saka ginawa ang test. Binasa ko na muna ang instruction saka sinunod yun. Pag 2 line, ibig sabihin positive at buntis ako. Kapag naman 1 line lang ay negative at hindi ako buntis. Inintay ko lang ang resulta at habang naghihintay ako ay kinakabahan ako. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Ang daming tumatakbo ngayon sa isip ko at hindi ko alam kung anong uunahin ko pero kailangan ko munang makumpirma kung totoo nga ba ang hinala ko. Hindi ko kasi namalayan na 3 linggo na pala akong delayed. Hindi naman ako irregular pero hindi pa ako dinadatnan hanggang ngayon. Tapos ang lakas ko rin kumain. Bigla saka madalas akong mapagod at antukin. Nang makalipas ang ilang minuto ay tinignan ko na ang resulta ng test at napakapit na lang ako sa pinto nang makita ko ang 2 guhit na lumabas. Ibig sabihin nito ay buntis ako. Hindi ko alam kung anong magiging reaction ko at kung anong emosyon ang meron ako ngayon. Lumabas ako ng banyo at pinakita kay Doc ang result ng test. Base dito sa resulta ay buntis ka nga pero para mas makasiguro tayo ay may isa pa tayong test na gagawin. Sabi niya sa akin kaya tumango ako sa kanya. Pumasok kami sa isang kwarto at pinahiga niya ako sa kamang nandun sa kamay kung anong pinahid sa tiyan ko. The test is right. You're pregnant and congratulations, sabi niya sa akin at ipinakita ang anak ko. Maliit pa lang siya at para lang siyang tuldok pero may heartbeat na raw at 3 linggo na nga akong buntis. Bumalik na kami sa may desk niya pagkatapos nun para maresetahan ako ng gamot na dapat kong inumin. Please, drink your medicine para sa inyo ni baby and huwag ka nang magpapagod dahil ang first trimester ay delikado kaya sana sa susunod na check-up mo ay kasama ng daddy ni baby, sabi niya sa akin. Opo, Doc, salamat po. At nakangiting lumabas ako ng klinik niya para akong nakalutong sa langit. Ngayon at ang daming pumapasok sa isip ko, pero isa lang ang alam ko.
Buntis ako at magkakaanak na kami ni Marcos. Mukhang hindi ako makakapag-aral dahil sa sitwasyon ko at mas pipiliin ko na lang na huminto kesa naman mapahamak ang bata sa sinapupunan ko. Hindi ko isasakripisyo ang anak ko. Alam kong matagal ko nang gustong mag-aral, pero iba kasi ang sitwasyon ngayon at may mas mahalaga akong dapat unahin. Kailangan ko tong sabihin kay Marcos at paniguradong matutuwa yun pag nalaman niyang buntis ako. Kaya rin pala mabilis uminit ang ulo ko kagabi dahil na rin sa mood swing ko. At ang mga cravings ko, sumakay ako ng taxi para mabilis akong makapunta sa kumpanya ni Marcos at nang makarating ako doon ay pinapasok naman agad ako dahil kilala na nila ako at dumiretso na ako sa opisina ni Marcos. Hindi yun naman ako bago sa mga tao dito dahil nagtatrabaho ako dito at alam nila kung sino ako sa buhay ni Marcos. Nang makarating ako sa opisina ni Marcos, ay bigla akong kinabahan nang makalabas ako ng elevator habang naglalakad ako papalapit sa opisina niya. Kinakabahan ako sa magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang buntis ako. Wala sa plano namin to ngayon pero alam ko pa rin at ramdam kong matutuwa si Marcos kapag nalaman niyang lalo na sina Tita Francine at Tito Aticos. Dahil gusto na nga nila agad ng apo at ito na yun. Dumating na. Nang makarating ako doon ay wala si Jan sa pwesto niya at nakaawang din ang pinto ng opisina ni Marcos. Nasa loob siguro si Jan kaya naman lumapit na ako doon at natigilan ako nang hindi si Jan ang nasilip ko kasama ni Marcos sa loob at mas lalo ako natigilan at napakapit sa pinto nang marinig ko ang pinag-uusapan nilang dalawa. Marcos' point of view. Hindi ko alam kung anong nangyari at bigla na lang nagalit si Nadine sa akin kagabi. Pero hindi ako papayag na mag-away kaming dalawa. I already make sure na napadalhan ko siya ng bulaklak at ng breakfast niya bago akong pumasok dito sa kumpanya. Gusto ko na sana na ako mismo ang magdala ng mga yun para makita ko si Nadine pero hindi ko na nagawa dahil may meeting ako ng sobrang aga at kailangan agad ako dito sa opisina kaya inutos ko na lang sa tauhan ko. Mamaya ay pupuntahan ko siya sa oras na matapos ako sa trabaho ko dito. Kaya rin minamadali ko na rin ang lahat para magkita na kami ni Nadine. Mabuti na lang at wala silang lakad ni Mami ngayon. Kaya paniguradong nasa bahay lang siya. Sir, may meeting po pala kayo sa team ng project sa Palawan ngayon. Sabi ni Jan sa akin. Okay, tara na sa conference room. Sabi ko sa kanya. Sir, si Ma'am Maria lang po ang representative ng kabila dahil wala po si Sir Gino, sabi ni Jan sa akin kaya natigilan ako. Mas gusto ko pa ngayong makita si Gino kaysa kay Mariel. She insisting about her fucking useless reason to me at wala akong balak na paniwalaan yun. Hindi ko sisirain ang relasyon namin ni Nadine para lang sa kanya. Wala akong balak na bumalik pa sa buhay niya. Nakita ko na kung anong tunay niyang ugali at hindi na niya ako maluloko pa. Kung noon nabulag ako sa mga ipinapikita niya sa akin, pero ngayon hindi na, malinaw na sa akin lahat at naiintindihan ko na kung anong sinasabi ng mga nakapalibot sa akin noon. Na mas pinili ko pang hindi pakinggan, pero sila naman ang tama. Inaway ko ang mga magulang ko para sa kanya. Muntik na akong itakwil ni Dad dahil sa pagpili ko sa kanya, pero sa huli, iniwan niya pa rin ako at nagpakasal sa iba. Kung ano naman ang kayang ibigay ni Gino sa kanya, kaya ko ring ibigay at masigit pa, pero binasura niya lang ako. Akala niya siguro hahabulin ko pa rin siya pero nagising na ako sa katotohanan na hindi ko dapat siya habulin pa dahil basura lang naman ang naging tingin niya sa akin at ngayon na may nagpapahalaga na sa akin, gusto niya ulit pulutin ako. How about their team? Tanong ko kay Jan. Hindi rin po kasama ni Miss Mariel, tanging siya lang po ang nasa conference room. Sabi niya sa akin kaya napabuntong hininga ako. Cancel the meeting, sabi ko kay Jan. Sigurado po ba kayo? Tanong niya sa akin. Move it when Gino is available, sabi ko sa kanya at tumango siya sa akin saka lumabas na ng opisina ko. Wala akong balak makipag-usap kay Mariel ngayon dahil alam ko na ang mangyayari. Kung kaming dalawa lang ang mag-uusap, paniguradong hindi ang project ang pakay niya ngayon. Hindi ko siya maintindihan kung bakit ipinagpipilitan pa rin niyang sarili niya sa akin. Wala na akong balak na bumalik pa sa buhay niya. Masaya na ako sa buhay namin ni Nadine. At handa na akong bumuo ng pamilya kasama si Nadine.
I'm already dreaming of coming home and our kids are playing around while she was busy preparing our foods. But I can't get her pregnant because I know that she still wants to fulfill her dreams. That's why I'm controlling myself to touch her again. It's been weeks since the last time that something happened to us. I respect Nadine and I respect her decision. Ayoko rin na madaliin siya sa pagpapakasal namin kaya gusto ko na makapagtapos muna siya bago kami magpakasal. At nagkasundo na kami doon. Sa totoo lang, pwede ko na siyang pakasalan pagkatapos ng proposal ko sa kanya. Pero gusto ko pa rin maranasan ni Nadine ang isang kasal na hindi niya makakalimutan. At hindi rin papayag si Mami na mabilis lang ang kasal namin. Kaya nga siya ang mas naging abala pa sa amin ni Nadine sa pag-aayos noon. I'm really thankful to them that they support us. Noong mga panahon na ipinakilala ko si Nadine sa kanila, determinado akong gagawin ko ang lahat, wag lang nila kaming mapaghiwalay. Kung nagawa ko kay Mariel noon na suwayin sila, gagawin ko kay Nadine. Kung humadlang sila sa amin, relasyon, wala akong pakialam sa mana ko o kumpanya ko. Kapag ganun ang nangyari, kaya kong talikuran ng lahat para lang kay Nadine. Kaya nung tinanggap nila si Nadine, sobrang saya ko dahil tanggap nila ang babaeng mahal ko. Mom is so happy with Nadine and she really want to spend more time with her. Kaya nung ipinakalala ko siya sa kanila, hindi na talaga niya pinakawalan si Nadine. Mas anak pa nga niya si Nadine kesa sa akin. Kaya naman, nakahati ang oras ni Nadine sa amin ni Mami. At syempre si Mami ang unahin ni Nadine. Kaya minsan sinusumpong ako pero wala naman akong magawa. Masaya naman ako na magkasundo silang dalawa at kahit na si Dad ay natutuwa rin kay Nadine. Magkaiba talaga sila ni Mariel, lalo na sa ugali pa lang. Marcos, I need to talk to you, sabi ni Mariel sa akin na bigla na lang pumasok sa opisina ko. Sumasakit lang ang ulo ko kapag nakikita ko si Mariel. Miss Mariel, bawal po kayo dito, sabi ni Jan at hinabol si Mariel. Nakapasok pa rin si Mariel sa opisina ko, kaya napailing na lang ako. Leave, Mariel. Wala akong bala kausapin ka. Madami akong trabahong ginagawa, sabi ko sa kanya. May meeting tayong dalawa at ang oras na ito ay nakalaan para sa akin, sabi niya. I already moved the meeting when your husband is available, kaya kay Gino na lang ako makikipag-usap, hindi sa'yo, sabi ko sa kanya. Bakit, Marcos? Naapektuhan ka pa rin ba sa akin kaya ayaw mo makipag-usap sa akin? Tanong niya sa akin kaya napakuyom ako ng kamao. Binitawan ko ang mga papilis na binabasa ko, saka ako tumingin sa kanya. Libas dyan, sabi ko sa sekretary ko. Okay po, sabi niya ito sa akin. Humarap ako kay Mariel at sinalubong ko ang mga tingin niya. Hindi ako naapektuhan sa iyo. Naririndi na lang ako sa mga kasinungalingan mo. Ayoko nang marinig kung ano man ang gusto mong sabihin. Dahil lahat naman yun ay hindi totoo, sabi ko sa kanya. Marcos, nagsasabi ako ng totoo. Kaya paniwalaan mo ako, sabi niya sa akin. Huminga ako ng malalim at pinigilan ang sarili ko na magalit. Ayokong makasakit ng tao. Mariel, wag mo na akong lokohin pa, sabi ko sa kanya. Marcos, hindi naman kita niloloko, sabi niya sa akin. Sagad na talaga ang pasensya ko at hindi ako tanga para maniwala pa sa kanya. Tapos na kaming dalawa at nagsasawa na akong marinig lahat ng kasinungalingan niya. Mariel, I already had enough. Mariing sabi ko sa kanya at ibinalibag sa pwesto niya ang folder na naglalaman ng mga nalaman ko tungkol sa kanya. Hindi ako tanga para maniwala na lang basta sa mga sinasabi niya at ang laman ng folder na yon lahat ng kasinungalingan niya sa akin pati na rin ang mga panggagago niya nung kami pa. Nire-respeto ko na lang siya kasi babae siya pero kung ipipilit niya pa rin lahat ng sinasabi niya, hindi na ako papalag sa kanya. Huwag niya akong gawing tanga at walang isip. Marcos, let me explain, please, sabi niya sa akin. You're not pregnant with my child that time. Mariel, hindi ka buntis kaya huwag mong gamitin yun para bumalik ako sa'yo at kaawaan ka. Kung totoong buntis ka noon, mas lalo lang ako magagalit sa'yo dahil nawala ang bata dahil sa kapabayaan mo. Pero hindi ka naman talaga buntis, Mariel, kaya wag mo akong lokohin. Kasi hindi na ako magpapabilog sa'yo, galit na sabi ko sa kanya. Akala niya siguro hindi ko alam ang mga nangyari noon at maniniwala na lang ako sa mga sinasabi niya sa akin nung party. Hindi ako tanga para paniwalaan pa siya. Niloko na niya ako noon, hindi na mauulit yun ngayon. Marcos, I was desperate to have you again dahil mahal pa rin kita.
Ikaw lang ang Marcos ang mahal ko. Wala naman talagang kasal namin ni Gino dahil hindi ko naman siya mahal. Naipit lang ako ng sitwasyon, Marcos. Sabi niya sa akin. Tumigil ka na, Mariel. Hindi mo na ako maluloko pa. Kaya umalis ka na. Umalis ka na lang at tigilan mo ng ginagawa mo na to. May kanya-kanya na tayong buhay. Wika ko sa kanya.